What's up guys? So today is a very exciting day, no? So ayan, dito yung kapatid ko. So ito gagawin namin. Bubuuin namin tong computer na to. Ayan. So ayan guys, so for the CPU, we have the Ryzen 5 5600 tray type, no? Wala nang cooler kasi bumili tayo ng sarili niyang cooler which is itong AK400 Digital Pro. And then itong graphics card RTX 3050 6GB. Originally, dapat 8 gig yan na 3050. Kaso problem is dun sa binilan ko, hindi ko naman mention kung sino. Nung time kasi na binili ko siya, nakalagay dun sa Shopee store nila na 8 gig single fan. So nagulat ako pagdating, bakit 6 gig? So nagreklamo ako syempre, like back and forth chat with the store. So ayun, turns out hindi na talaga kaya i-compensate, and if ever daw, pwede ko naman daw balik. Lalo na late din dumating yung package and everything, diba? So, ayun. So, whatever. I'm like, andito naman na. So, okay na yan. Like, temporarily. Pero anyways, pinili ko tong 3050 because enough na to eh. Enough na to sa mga ginagawa ko. Sa design, ganyan. Sa editing ng video. So, ayun. Konting games. And lalaro ko lang naman sa ngayon Dota. Just Dota lang naman talaga. Like, since day 1. Tsaka Valorant or CSGO. CS2 ngayon. So, I don't know. Pero, so far, okay na yun ngayon. Tapos, ayan. So, ito yung napili nating NVMe SSD from Lexar. Nakuha ko lang ito ng 2635, 2636 as to, originally kasi ano siya, 35 ata, or 33. Pero nakuha siya discounted. Tapos, for our motherboard, pinili ko itong B450M Pro S. Okay, itong tough. So, okay yan, goods. And then, for our RAM, we have 32 gigs, 16 by 2, 3600 MHz yung transfer rate niya, no? So mabilis yan compared dun sa mga standard na 3200 MHz. So it's like gonna give me an FPS boost of 7 to 10 frames per second. So for our power supply, we have the Corsair CX650. And lastly, yung case natin, NZXT H6 Flow. Medyo matagal siya nakatambak sa bahay. 4 months, 5 months. Bago ko na-complete yung parts. So, ayun. Okay, so umpisa na natin ito buuin. Mag-start tayo. Siyempre sa motherboard at CPU. Tara na. Seated na siya perfectly. Pre-applied na siya. Hinipitan mo siya isa. Ito naman. Unbox muna natin to guys. Nice. Feels so premium. Pag ganyan siya guys. So guys, bali kakabit lang uli natin to kasi inalis ko kasi ito eh. Dahil ginamit ko dun sa lumang computer ko. Testing lang. So ito, suck out. Okay, so dapat nakaganyan siya. Okay guys. Pagod ako. Pagod ako. Sobrang sata ng lower back ko. Kinabit ko na yung fans. Tapos nilagay ko yung, inayos ko na rin to. Kinable manage ko na ng slide. Ewan ko, pero sa ngayon hindi ko nalalagyan ng ng zip tie. Kasi may mga babaguhin pa tayo dyan. Pero hindi ngayon. So, ayun. Next challenge. Dahil itong case, meron siyang Type-C. Ito. Diba? Apart from kanina na walang 5V pin yung motherboard, may Type-C naman tayo na galing sa case ng NZXT. So, walang Type-C itong B450 na motherboard. Kaya bumili tayo na itong PCIe expansion card. So, ikakabit siya sa motherboard. Okay. So, show ko mamaya yan. So, ito, ikakabit to sa motherboard para mapagsaksakan ko siya ng Type-C. So,
yung saksakan ng graphics card, sa ibabaw nun may slot para sa ganito. Pero technically ito, dahil pang PCIe siya, kahit ikabit mo siya sa slot ng graphics card, gagana pa din siya guys. Like, ganun ka-flexible yung mga computer parts. Pero hindi dun sa 12 tsaka 5 volts. So ito, sasaksak ko siya dito. Tapos, ito, isasaksak ko siya dito. Parang inabot to ng 600 lahat-lahat. Like, ito 120. Tapos ito 447 ata or something. Mga ganun. Okay guys, so dito natin siya isasaksak. Ito. Pero technically, dahil PCI ito, pwede mo pa siya kabit dito or dito. Gagana siya regardless. Pero dahil nga may slot naman na ginawa para sa kanya, hindi dyan na lang. Pero pag no choice ka na, kabit mo na lang din sa kung ano available slot na meron. Tapos ito i-screw natin, inalis ko na yun yung sa pang graphics card. So, ayan. Okay guys, so I think ito na yung final part. Like, sobrang sakit na ng likod ko. Pagod ako. No? So, dito yan. Ano itong pinasok ko? Pero anyways, kailangan natin mag-peel ng mga stickers, so, ng mga protection film. So, ikaw, na-peel mo to kanina, ikaw na mag-peel, go! Peel. Hey, let's go! Na-peel ka sa loob. Nice! Okay, so, hindi na tamaan ako dito kayo. Wala naman damage. We're good. Yeah. Okay guys, tapos na sa wakas. Kailangan natin siya install ng Windows. Kailangan natin ibukas yung XMP sa memory, no? Nakalimutan ko ano yung tawag sa AMD, pero kasi yung Intel na CPU, XMP ata, iba sa Extreme Memory Profile. Nakalimutan ko lang sa AMD ko na tawag. So, ayun. So, yun na lang, install ng Windows testing, kung gumagana lang, or whatnot. So, big shout out to Linus Tech Tips and Toasty Brothers, Hardware Canucks, si Bossing X Jan C. Shout out Bossing. Lupit mo, napakasay. So, ayun, tapos na to, no? Pero, tatakot ako buksan para God bless. So sorry low but 90 SLR. First start up, no? Try natin. So sa ngayon hindi pa muna talaga magbo-boot yan or magpapakita kasi ano pa yan memory training pa. So check natin kung magbo-boot. So ayun guys, kumana. It's all good. Kailangan pa natin install ng OS. Okay guys, so hindi pala gumagana yung exhaust doon. Kalimutan ko kasi kinalas ko ulit siya kanina. Goods na. Putang ina. Kalimutan no? Pero goods na gumagana na siya. So ayan siya. Goods. Ayan, goods. Everything is good. 5600, 32 gig. Yun yung fun. So kailangan natin ayusin ito mamaya. Which is, later ko na siya ayusin after ko na siya ma-install ng OS kasi kailangan ko pa enable itong XMP dito. Okay. So, para maging 3600 MHz, mas mabilis yung RAM.